po ng paparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko, 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 Pasko, 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 Hi! Oy, hi! Morning! Okay, maraming salamat sa ating choir ngayong umaga, Music and Praise Choir. Yan, thank you! Pakasama natin ka mamaya. Good morning mga igan! Kasama siya nila Rhea mamaya. Okay, December 15 na ng umaga, Miyerkules. Gising na po kayo, tumutok na dito sa unang hirit sa mga balita at gimmick. Good morning mga kapuso, at sa ating pagbangon ngayon, eksaktong 10 araw na lang po at Pasko na naman tayo. Pero bago ang ating pamaskong gimmick, mga balita muna ang ating tututukan. Siyempre, yan po ang pinag-uusapan pa rin ng buong bayan, ang pagkakaabsuelto kay Hubert Webb at sa 5 iba pa sa trial of the century, ang Visconde Massacre case. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na kaagad ang pagbabalita sa ating top hirit. The court and bank, in a vote of 7-4, with 4 justices taking no part, has acquitted Hubert Jeffrey P. Webb, Antonio Lejano, Michael Gatchalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, and Gerardo Byong for failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt. They are ordered release from detention unless held for another lawful cause. 7 maestrado ng Korte Suprema pumabor sa acquittal kina Hubert Webb sa Visconde Massacre case. 4 naman ang di pumabor, kabilang si Chief Justice Renato Corona, at 4 na iba pang maestrado ang nag-inhibit o hindi sumama sa deliberasyon at maging sa botohan. Pinunto ng mga Supreme Court Justices na naabsuelto sina Webb dahil kaduda-duda ang kredibilidad ng tinuturing na isang witness na si Jessica Alfaro na isang NBI asset na madalas nasa tanggapan ng ahensya at may access sa mga dokumento at sensitibong impormasyon. Ilang beses din nagkamali at nag-iba-iba ang testimonya ng mga testigo sa krimen. Tuluyan na rin ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng anumang tsansa maghain pa ng motion for reconsideration ni Mang Lauro Visconde dahil na rin daw sa tinatawag na double jeopardy. Itong pagbabawal na litisin muli ang isang akusado sa isang krimen matapos siyang ipawalang sala ng isang korte. Samantala, wala pa raw malinaw na plano si Hubert Webb sa mga susunod na araw, kasunod ng kanyang pagkakalaya. Ang klaro lang po sa ngayon, excited siya na magiging bonding moments ng kanilang pamilya sa tirahan nila sa Parañaque City. There's one thing that got me strong aside from God. It's my family, from my mom to my sisters. We've remained intact through everything. So, doon we're thankful to God. Without my family, ewan ko. Bukod sa kanyang pamilya, labis na na-miss rin ni Hubert maging ang kanyang alagang aso na si Jack. Hindi nga siya makapaniwala na kilala pa siya nito at natatandaan pa ang tricks na itinuro niya rito. Excited na rin si Hubert sa kanyang anak na isa ng teenager, pero pinili niyang wag muna itong makita sa ngayon. Sa darating na weekend na niya balak makipagkita sa anak pagkatapos ng mga news interview na kailangan pa niyang tapusin at mga exam ng anak. Kahapon, isang emosyonal na Hubert Webb ang nakita ng publiko mula sa kanyang paglabas sa New Bilibid Prison, kung saan sinalubong siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Dumiretso ang pamilya Webb sa St. Joseph Parish sa Parañaque City. Nalulungkot man sila para kay Lauro Visconde, pero hanggang sa huli, nanindigan ang mga Webb na walang kasalanan si Hubert. Lungkot lang, hindi niya nabibigyan ng hustisya ang kanyang mga pamilya kasi nakatingin siya sa hindi mga taong may ginawang masama sa kanila.
Samantala, kamusta na po natin ang unang magdamag ng pamilya Webb. Nakapiling po si Hubert. At mula sa Parañaque City, may live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, magandang umaga Arnold. Dito na nga sa tahanan ng kanyang mga magulang nagpalipas ng kanyang unang magdamag sa labas ng Bilibid itong si Hubert Webb matapos nga mapawalang sala ng Korte Suprema kahapon at sa loob ng 15 taong pagkakakulong ng anak ay nakalipat na nga ng tirahan dito sa Parañaque itong si dating Senador Freddy Webb at ang kanyang may bahay. Kaya kahapon din yung kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Hubert itong kanilang condominium dito sa Parañaque at naging napaka-emosyonal nga ang araw kahapon para sa mga Webb at sinabayan pa nga raw ito ng sunod-sunod na panayam sa mga miyembro ng media. Kagabi ay huling humarap sa atin ang kapatid ni Hubert na si Jason at nakiusap na nga ito na papagpahingay na nga muna ang kanilang pamilya dahil siguradong ngayong araw na ito ay tad-tad ng interviews ang kanilang pamilya simula ngayong umaga. Igan niya muna ang pinakahuling update mula rito sa tahanan ng mga Webb sa Parañaque. Balik mo na sa inyo. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo. Samantala mamaya hapon, inaasang bibisita si Laura Visconte sa puntod ng kanyang mag-iina na sina Estrelita, Carmela at Jennifer na brutal na pinatay noong 1991. Simula na mabalitaan niya ang pagkakapsweldo sa mga akusado sa pagpatay sa kanyang mag-iina, tumaas ang blood pressure at labis-labis ang hinagpis na nakita mula kay Mang Lauro. Isko! Saan kami maghahanap ng katarungan? Sa daigdig dito. Ngayon ay dumating ang aking kinakatakutan. Sa matinding pagkadismaya sa narinig na balita, tumaas ang presyon ni Mang Lauro at China Lumo at si BACC Chairman Dante Jimenez naman ang hayagang nagbuhos ng galit laban sa mga Supreme Court Justice na bumoto pabor kina Hubert. Kagabi nagsagawa ng misa sa tahanan ni Mang Lauro sa Parañaque City para sa yumaon niya mag-iina. Walang mensahe si Mang Lauro sa pamilya Webb pero hamon niya sa mga otoridad, hanapin pa rin ang mga salarin sa karumal-dumal na massacre. Ang ating konsepto na baguhin na ang symbol ng ating justice system. Pagkat parang hindi tumutugma sa mga nangyayari sa atin sa lipunan. Kayo na taong bayan ang humatol kung tayo nga ba ay dapat pang maniwala sa ating criminal justice system. Magdamagding tinutukan ng GMA News ang tahanan ni Mang Lauro Visconte at kamustahin naman natin ang sitwasyon doon live sa report na ito ni Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, ilang oras pa nga lamang ang nakakalipas na nga pumasok nga sa kanyang silid itong si Ginoong Lauro Visconte para nga magpahinga. Igan, pasado alas 2 na nga nung huli nating makausap itong si Ginoong Lauro Visconte dito nga sa harapan ng kanyang bahay. Magdadalawang buwan na raw na hindi masyado nakakatulog si Ginoong Visconte matapos nga niya malaman na di umano'y hindi nga papanig sa kanya ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kaugnay nga yan sa pangmamasakir sa kanyang pamilya na magdadalawampung taon na ang nakakalipas. Naniniwala naman si Ginoong Visconte na may anomalya kung bakit nga napawalang sala ang mga akusado sa kaso. Suntok man daw sa buwan na makakuha pa siya ng hustisya, tingin naman ni Ginoong Visconte ay mas mainam pa rin na manatili siya sa bansa at magpatuloy sa pagtulong sa mga taong biktima